Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ibinuwis ni Justin ang buhay niya para kay Annalyn. Ito na kaya ang wakas ni Justin? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot Kamay na Pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Nakaisip si Justin ng plano para matakasan si Dax. Ininis niya si Dax tungkol kay Zoe para makakas at makatakbo si Annalyn. Lumapit si Dax kay Justin dahil sa inis ni Dax. Agad-agad namang kinuha ni Justin ang pagkakataon para balyahin si Dax. Natumba si Dax. Sinagawa naman ni Justin si Annalyn na tumakas na. Dahil kung hindi, ay dalawa silang mamamatay ni Annalyn sa isla. Napilitan si Annalyn na lumayo at iwan si Justin. Kahit labag sa loob niya na iwan si Justin. Nakalayo na si Annalyn. Samantalang, si Justin naman ay pilit pinipigilan si Dax para hindi mahabol si Annalyn. Nakahanap ng tiyempo si Justin. Nakakuha siya ng sanga ng kahoy at itinusok niya sa balikat ni Dax. Kaya napatumba si Dax sa sakit at napatakbo si Justin. Nakalayo si Justin kay Dax pero hindi na niya nakita at naabutan si Annalyn. Kaya naman pinilit na lang niyang makalayo para hindi siya masundan ni Dax. Samantalang, sumunod naman sa Isla Adlaw sina Lynette kasama si Doc Ray at ang iba pang mga Coast Guard para iligtas si Annalyn at Justin. Agad silang nagmadali para hanapin sila Annalyn dahil nasa peligro ang buhay ng mga ito. Pinili ng mga Coast Guard na maiwan sila Lynette sa tabi ng dagat dahil napakadelikado daw kung isasama pa sila. Pag-alis ng mga Coast Guard, hindi mapakali si Lynette dahil inip na siya at gustong-gusto na niyang makita si Annalyn at makasigurong ligtas si Annalyn. Nagpumilit si Lynette na sumunod sa gubat para hanapin si Annalyn. Wala namang nagawa si Doc Ray kundi sundin si Lynette para makatulong at mapabilis nilang mahanap sina Annalyn. Naghiwalay si Doc Ray at Lynette para mapabilis daw nilang mahanap sina Annalyn. Samantalang, habang patuloy na naghahanap ang lahat kila Annalyn at Justin, ay hindi naman mapakali sina Tiang Susan, Giselle at ang iba pa nilang mga kasama. Nananalangin sila na sana ay ligtas na makauwi ang lahat at walang masaktan sa kanila. Habang nagdadasal sila, ay nakita nila Lyndon ang mga Coast Guard na nagmamadali paalis. Kaya naman sumimple silang alis at sumunod sa mga Coast Guard. Habang ang mga kasama nila ay naiwan nila. Pagkatapos nilang magdasal, ay nagtaka sila kung saan napunta sina Lyndon dahil hindi nga ito nagpaalam sa kanila at bigla na lang daw nawala. Habang nag-aantay sa update tungkol kina Annalyn, ay iyak ng iyak si Giselle. Nag-aalala siya sa kalagayan nila Justin at Annalyn dahil alam niyang nasa peligro ang buhay ng mga ito. Naalala ni Giselle ang pakikipagsabuatan ng anak niyang si Justin kay Moira. Dahil kung hindi nakipagsabuatan si Justin kay Moira, ay hindi masisira ang birthday party ni Annalyn at hindi sila mapapahamak lahat. Inamin at kunento ni Giselle kay Tiang Susan ang nangyari sa yate tungkol sa pakikipagsabuatan ni Justin kay Moira. Ikinagulat ng lahat ang nalaman nila dahil hindi nila akalain na magagawa ni Justin na traidorin silang lahat at ipahamak ang buhay nilang lahat. Nakonsensya naman si Giselle sa mga nasabi niya kay Justin. Kahit nakipagsabuatan daw si Justin kay Moira, ay anak niya pa din daw ito. At pinihiling niya pa din na makabalik si Justin ng ligtas, kasama si Annalyn. At kahit anak niya pa daw si Justin, ay kinakailangan ni Justin ng pagbayaran ng lahat ng mga ginawa niya sa lahat, lalo na sa pagtatraitor niya sa Apex at sa lahat ng nakasalumuha nila. Samantalang, nakarating na sila Lynette sa gitna ng gubat. Patuloy niyang hinanap si Annalyn. Napahinto si Lynette sa paghahanap
dahil naramdaman niyang parang may tao sa likod niya at sinusundan siya. Pagharap ni Lynette ay sinunggaban siya ni Moira. Natumba si Lynette sa gulat niya kay Moira. Galit na galit si Moira na sinasakal si Lynette, na halos hindi na makahinga si Lynette. Pinilit ni Lynette kumawala, pero masyadong malakas ang sakal ni Moira. Dumating si Annalyn para iligtas ang nanay niya. Pinalo niya si Moira at itinayo niya ang nanay niya. Pinilit nilang makalayo kay Moira. Samantalang, nakarating na sila Lyndon sa isla para tumulong sa paghahanap kay na Annalyn. Naghiwa-hiwalay sila at nakarating si Lyndon sa gubat. Hindi niya akalain na nandun ang tauhan ni Moira. Ito nga ay si Empoy. Sinunggaban siya nito at pilit sinasakal. Nakapigla si Lyndon at nasiko niya si Empoy. Sabay silang natumba nito. Nang patayo na sana si Lyndon, ay agad siyang binaril ni Empoy. Samantalang, naabutan naman ng tauhan ni Moira si Regan. Binugbog at sinakal si Regan ng tauhan ni Moira. Na halos hindi na nga makahinga at tumirik na nga ang mata ni Regan. Habang hinahanap naman ni Dax si Annalyn, at si Doc Ray ang nakita niya. Pinalo siya ni Doc Ray sa hita ng kahoy. Agad naman nailaga nitong si Dax ang pagpalo ni Doc Ray. Hindi naman tumalab kay Dax ang palo, kaya nakipag-agawan siya kay Doc Ray ng pamalo. Sa pag-aagawa nilang dalawa, natumba si Doc Ray. Pinulot ni Dax ang baril at binaril si Doc Ray. Sino kaya sa kanila ang mamamaalam? Tuluyan na kayang magtatagumpay ang kasamaan ni Moira? Tuluyan na kaya ni Empoy itong si Doc Lyndon? Mapaparusahan kaya si Doc Ray? O mapupuruhan kaya si Doc Ray ni Dax? Mabibihag kaya ni Moira si Lynette? Saan na kaya mapapadpad si Justin? Sino kaya ang mamamaalam sa kanila? Magtatagumpay kaya ang kasamaan ni Moira? Hanggang kailan magtatagumpay ang kasamaan ni Moira? Darating kaya si Carlos para iligtas ang pinakamamahal niyang si Lynette? O hindi niya malalaman na hawak ulit ni Moira itong si Lynette? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!